security. Yun ating mga mamamayan na kapag sila ay lulan ng mga sasakyan nito, ay sila ay more or less ligtas sa anumang harassment. Okay lang ba sa inyo na dapat lang. For security na rin namin ng pasahero. Sandali ring inikutan ni Rosales ang Gateway Mall sa Cubao. Halos lahat daw ng mga mall tulad dito, hindi pumayag na magtalaga ng mga pulis sa loob. Ayon kay Rosales, sapat na rin naman daw ang training na binigay ng PNP sa mga pribadong security personnel ng mga mall kasunod ng Greenbelt 5 robbery. Kahit ang mga Santa Cop na taon-taong nakabantay sa mga Christmas shopper, wala na ngayon sa mga mall. Ito ay pwedeng gawing cover ng mga masasamang loob. Sabi niya, pulis siya, tapos yung pala puro hold-upper sila. Nananatili sa heightened alert ang PNP sa Metro Manila ngayong Kapaskuhan. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang pampaserong bus, isang van at isang taxi ang nagkarambola sa EDSA Santolan kagabi. Lalo tuloy sumikip ang daloy ng trapiko. Si Cedric Castillo, naka-Alerto 24. Habang papalapit ang Pasko, tila ba kakambal na ng mga selebrasyon ang bumper-to-bumper na lagay ng trapiko lalo na sa Metro Manila. Pasado alas 10 kagabi, halos maparalisa ang southbound lane ng EDSA papaakyat ng Santolan flyover sa may Quezon City nang magkarambola ang isang bus, L300 van at taxi. Basag ang windshield ng bus. UP naman ang likuran ng van na nakipagsiksika naman sa gilid ng taxi. Isang pasahero ng taxi ang sugatan umano sa aksidente. Yung pasahero ko naipit yung kamay Bali, sumakay ng ibang taxi. Ayon sa driver ng van, magde-deliver dapat siya ng garment sa Laguna nang sumalpok sa likuran nito ang bus na umanay humaharurot noon paakyat ng flyover. Mabigat yung dala ko kaya alalay yung takbo ko Binangga kami ng ng bus Tapos yan, natulak kami papunta dito sa taxi. Giit naman ang bus driver. Hindi man lang siya nagsignal, biglang pumasok dito sa kanan. Siyempre medyo mabilis ang takbo ko. Hindi na kayanan ng preno, dumulas na yung gulong. Ayon sa MMDA, umabot ang tail end ng traffic jam hanggang Kamuning flyover. Marami tayong motorista ngayon dahil yung mga galing ng probinsya na mamasko dito sa Maynila. Kasing ingat na lang sa pagmamaneho para makaiwas tayo sa disgrasya. Cedric Castillo, naka-Alerto 24. Patuloy na kinakikitaan ang senyales ng posibleng malakas sa pagsabog ang bulkang Mayon, gaya ng mangitim-ngitim na usok at tuloy-tuloy na paggalaw ng lupa. Mula sa Legazpi, Albay, nakatutok si Oscar Oida. Oscar. Mel, sa mga sandaling ito ay patuloy na nababalot ng makakapal na ulap ang bulkang Mayon. Pero ayon sa FIVOC, sa likod ng mga ulap na ito, patuloy rin ang pag-aalburuto ng bulkan. At yung mga ash explosion, patuloy din gaya ng mga nasasaksihan natin mula pa kahapon. Hindi na lang daw mga pangkaraniwang ash puff ang namamataang usok na inilalabas ng bulkang Mayon sa buong maghapon. Sa kulay pa lang daw nito na grayish o medyo madumi. Hindi na raw may pagkakaila na di na lamang basta abo ang ibinubuga nito. Naghahagis na rin daw ito ng mga nagbabagang bato, 1 kilometro pataas at kalimitan. Sinasabayan pa ito ng malalakas na dagundong. Kasi sa mga nakaraang eruptions ng Mayon ay ganyan po ang nangyayari, na lava flow muna. Pangalawa ay yung tinatawag nating strombolian phase o pag-itsa ng mga baton nagbabaga. At syempre may mga ash cloud dyan na hindi naman ganun katayog. At ito'y nagtatapos at tumutuloy sa mga mas matataas o matatayog pang pag-itsa ng mga bato at abo. Mula kahapon, nakapagtala ang FIVOC ng 82 na explosions na gaya nito at mahigit 280 na rumbling sounds. Patuloy pa rin daw ang mga tremor o ang tuloy-tuloy at halos di tumitigil na paggalaw ng lupa. Ito na raw ay ang sinasabing strombolian phase ng eruption. Karaniwan daw ito nangyayari bago ang mas malalakas na pagsabog. Pero maaari naman daw manatili sa ganitong phase ang sitwasyon. Posibleng ganyan lang. Hindi natin inaalis yung posibilidad na ganyan. Posible ring tumuloy. At nung 2000 and 2001 ay ganyan ang nangyari. Patuloy din ang inilalabas sa sulfur dioxide na nag-average na sa 5,700 tons per day. Isa pa umanong patunay sa lalong tumitinding pag-aalburuto ng Mayon. Masangsang amoy. Hindi naman matitiis siya na amoyin yan tuloy-tuloy kaya alis ka rin. Pero hindi rin maganda na naamoyan ng matagal. Ang importante, hindi mo rin malanghap yung mga pinong abo kasi delikado din sa kalusugan.
Mel, dahil nga sa makapal na ulap, ayon sa mga nakausap natin sa FIVOX, posible daw na mas marami pa dun sa bilang na naitala nila itong mga naobserbahan ng ash explosions. At itong sa mga pinapakita ng aktibidades ng bulkan sa mga nakaraang araw, posible talagang anumang sandali ay maganap na ang malakas na pagsabog. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Mga kapuso, idineklara na po ang tinatawag na Open City ang buong lalawigan ng Albay. Ngayon at patuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon tulad ng napanood ninyo. Ibig sabihin po, yung mga magbibigay ng tulong, pwede nang hindi dumaan sa mga lokal na pamahalaan at pwede nang dumirekta sa mga evacuee o dun sa mga kapuso natin na nagsilikas na o inilikas mula sa kanilang mga tirahan. Patuloy namang inihikayat ng mga residente na lumayo sa tinatawag na 8-kilometer danger zone. Mula sa Legazpi, Albay, nakatutok live din po ito si Maris Romani. Maris. Mike, habang papalapit ang Pasko at inaasahang anumang oras ang mapanganib na pagsabog ng Bulkang Mayon, ay lalo pang pinatindi ang paghihikayat sa mga residenteng nakatira doon sa loob ng 8-kilometer danger zone na lumikas na. Nagbahay-bahay ang mga sundalo ng Army sa Purok 6 sa Barangay Buyuan ngayong araw. Nasa loob kasi ito ng 8-kilometer extended danger zone. Ang ilan nasa loob ng bahay, pero karamihan nagkalat sa kalsada. Isa-isang hiningi at inilista ng sundalo ang kanilang mga pangalan. Ito yung isa sa mga activities natin sa pag-implement natin ng No Human Activities Policy ng provincial government. At pangalawa po ay ma-count natin yung mga nandito pa na hindi talaga lumilikas. Mula rito sa aking kinatatayuan, kitang-kita na halos sunod-sunod na naman ang pagbubuga ng abo ng Bulkang Mayon. Pero itong mga residente sa Barangay Buyuan, tila relax na relax at wala pang balak na pumunta sa mga evacuation center. Maraming gamit sa bahay na pwedeng masalis yan. Nang magnanakaw. Dito na po ba kayo magpapasko? Dito na rin, no? Ang bulkan kasi, sanay naman kami dyan. Siyempre, pag alam namin talagang delikado, atak mo na rin kayo pababa. Si Gemma Astor, inabutan pa namin nag-iigib ng tubig sa poso. Nasa evacuation center daw sila, pero bumabalik dito para maghanap buhay. At tignan-tignan ang mga alagang baboy, manok at aso. Natatakot naman pero nananalangin sa mahal na Diyos. Si Lolo Cirilo, 92 years old, nang sabihan siya sa nakaambang panganib, pumayag na rin sumama sa mga sundalo. Hindi na ako nag-permitted por saan ako makalakad. Magabat na, nilawas ko. Ang bitis ko, por saan maglakad kibagsik. Mahirap daw siya maglakad. Mahirap daw siya maglakad dahil daw yung panya masakit na. May ilang na ako. Mas may sakit daw siya. Nagsensus din sila ngayong araw sa Barangay Bonga at Matanag sa Legazpi, Barangay Kirangay sa Kamalig at Barangay Mulad Bukad sa Ginubatan. Hihikayatin daw ang mga ito na lumikas na agad, pero ang ayaw sumama papipirmahan ng waiver. Sa Barangay Bonga, Mabinit at Buyuan, mahigit 200 pang naiwang residente. Kaya naman sa pagpunta ni Pangulong Arroyo ngayong hapon dito sa Legazpi, ipinagutos niya sa militar na ilikas agad ang 56 na pamilyang naiwan pa sa mga danger zones. Namigay ito ng bigas at binisita ang imbakan ng relief goods sa Navy. Magbibigay din si PDCC Chairman at Albay Governor Joey Salceda ng 100,000 pesos na incentive sa bawat barangay na makaaabot ng zero casualty. This works both ways para sa province and the barangays kasi one, makikinabang na yung barangays. Second, yung province naman ay ma-achieve yung zero casualty goal nila. Para din naman ito sa kaligtasan nila. Idineklara ni Governor Salceda na gawing open city ang Albay para sa lahat ng mga ahensya at organisasyon na nais tumulong para di na kailangan dumaan sa provincial government bago makapagbigay ng tulong. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng relief goods ngayong araw. Kagabi isang pa-concert ang pakulo ng Police Regional Office 5 para sa mga evacuee dito sa Bagong Bayan Central School. May sayawan, mga nag-magic na clown at syempre halos walang katapusang kantahan at hiyawan. May dagdag